Taliwas po sa sinabi kahapon, hindi pa epektibo ang inanunsyong 60 km per hour na speed limit at ang no window hours sa number coding sa buong Metro Manila. Kailangan daw munang ipaalam sa publiko ang mga bagong polisiya. At nakatutok si Mark Salazar. Halos 300 aksidente kada araw ang naitatala sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila. 42 on daily average sa EDSA nangyayari. Kalimitan tuwing 10 oras ng gabi hanggang madaling araw. Madaling araw kasi wala akong kaagawan yung ibang mga sasakyan. So nagmamadali ho sila at hindi ho sila talaga nakakapag-control sa speed ng kanilang sasakyan. Kaya ho napaka-prone sa aksidente. Ito ang dahilan ng bagong polisiya na inanunsyo ng MMDA. Nililimit na natin ng 60 km per hour lahat sa Metro Manila. Sa Commonwealth Avenue, matagal nang may 60 kph na speed limit. Pero kahit may mga nakadeploy ng mga enforcer, marami pa rin ang hindi sumusunod. 1,200 pesos ang multa dyan. Sa iba pang highway gaya ng Quezon Avenue, pag green ang traffic light, una-unahan na ang mga sasakyan. May 15 to 20 days pa raw ang mga humaharurot sa major roads. Bago sila patawan ng 1,000 peso fine naman ayon sa bagong resolusyon. Kailangan ho ma-publicize ito sa dalawang major newspapers. Magkakaroon pa po tayo ng information campaign and at the same time dadaan pa po ito sa UP Law Center for Registration. Kaso, inaalam pa ng MMDA kung saan sila mas makakamura. Ang magbayad ng overtime pay sa mga enforcer o mag-install na lang ng mga stationary speed gun. Ang batas trapiko ho ay 24/7. So ngayon ho, since ito hong overspeeding na 60 kph na lang ho yung inililimit nating bilis ng mga sasakyan, kailangan ho ma-implement sa lahat. So sisikapin ho natin na ma-cover 24/7 para sa ilang mga lungsod, lalo ilang mga kalsada dito sa lungsod ng Metro Manila. 15 to 20 days din ang kailangan bago maipatupad ang no window hours ng number coding sa buong Metro Manila. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.